jeep. Ngayong gabi sa Pinas Sarap, sama-sama tayong pumunta sa Central Luzon. Tiyak na hindi raw magpapahuli ang probinsyang ito sa mga putaheng swak sa panlasa. Lulusong tayo sa ilog. Wagwagin mo, kuya. Ito, parang marami dito, kuya. Diyan na sila lahat, madam. Andito sila. At tutulong sa pag-ani ng matatamis na pakwan. Wow! Yun, no? Hinog talaga yan, kuya. It's the best. Oh my God. Okay, so titikman na ngayon natin. Ito yung tinatawag nilang Sweet Venus. Makatas, matamis. Harap. Makakasama pa natin ang komedyante at aktor na si Buboy Villar. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Magahan pa? Oh! Ang talas, ha? Hala, ang talas nito, Bok. Talas pala nito. Hindi pwedeng magbiro dito, tol. Saka bawal ka, biruan ko si kuya. Atak na sa probinsya ng Tarlac. Matatagpuan ng Tarlac sa gitnang Luzon. Malayo man ito sa dagat, mayaman naman ang probinsya sa mga ilog na pinagkukunan ng mga freshwater shrimp tulad ng kuros. Dito sa San Jose, Tarlac, andito ako ngayon sa Ngile River. Pero bakit kaya meron akong itak dito? Kasi bago tayo manguha ng mga hipon, kailangan magsibak muna tayo ng kahoy. Kuya Jeremy! Magsisibak tayo nito? Ganun talaga. Opo, parang ganyan po. Ayaw paliliit lang. Ganyan lang. Opo, madam. Yan lang. Ganyan po para may ipon-ipon po. Iipon-ipunin natin to. Para ipon po. Okay. Para may ipon. Ipon. Yan. Mag-iipon tayo nito. Okay. Ang tawag dito ay yung tinatawag na dumanay. So, ang kinukuha lang natin yung mga branches. Magtataka siguro kayo bakit kami kailangan pang kumuha nito. Ito po kasi ay mabango at masarap para dun sa mga hipon. So, ilalagay natin ito doon sa tubig. Tapos, natural na lalapit dito yung mga hipon. Tapos, pag nandito na sila, kukunin na natin sila. Smart, ha? Pagkatapos, pagsasama-samahin ang mga sinibak na sanga. Para makahuli ng kuros, una munang ilalatag ang kulambo. Lalagyan natin ng bato. Ganyan lang. Yan lang, madam. Pagkatapos, ilalagay na ang bungkus ng sanga na aming nakuha. So parang ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng bahay para dun sa mga hipon. Para maakit naman. Para maakit sila. Nilalagyan natin ngayon ng mga dahon ng nyog kasi para malilim. Kasi ang mga hipon gusto nila malilim. Kapag masyadong mainit, ayaw nila. So ito yung parang bubong ng kanilang bahay-bahayan. Pero ang totoo, bukas kukunin din natin sila. Yan. Okay. Batong malaki. So ito yung iniwan natin na trap, kukunin na natin ngayon. Yung mga hipon. Tama, kuya? Okay, tara po. Sana po may nahuli. Kailangang maingat sa pagtatanggal ng mga bato para hindi mabulabog at makatakas sa lambat ang mga kuros. Walang tatakas! Walang tatakas! Pagkatapos, wawagwagin ang mga kahoy para lumabas ang mga hipon. Wagwagin mo, kuya. Ito, parang marami dito, kuya. Diyan na sila lahat, madam. Andito sila. Okay, may isa pa dito. Ayan, nakakakita ako ng marami. Well, hindi naman, siguro mga 4. Sige, wag-wag! Wag-wag! Meron pang tao. May isda! Pagka
tag-araw mas marami ka, mas marami. May papakat. Okay. Yan na, may nakuha na kami. Sumakses tayo sa pagkuha ng mga hipon. Ang mga kuros masarap daw kainin habang buhay pa. Hugasan lang po natin ng konti itong... Nahugasan na, di ba? Yes, ma'am. Ilalagay lang natin dito. So, lagyan natin yung mga hipon. Importante po na kung gagawa kayo ng jumping salad, ay talagang fresh na fresh siya, Yes, yung ma'am. buhay pa. Jumping nga eh. So, kailangan tumatalon pa, di ba? Kaya Yun. tinawag siyang jumping salad kasi tumatalon-talon pa talaga Correct. sila. Kasi kapag hindi na sila buhay, Yes, hindi na masarap man pag hindi dead na salad. fresh. Sa isang bowl, paghahaluin ng kuros, kalamansi, luya, sibuyas, asin, paminta at bagong isda. Ayan, nagtatalunan na po. Ihalo lang po natin ang ihalo. Ayan. Tapos, okay na yan? Okay na po Kakainin na yan? ma'am. Yes, ma'am. Tumatalon pa talaga. Hindi kakainin yung ulo. Kung gusto mong kainin, Pwede rin. yes ma'am. Okay. Malalaman na siya. Ganun lang kasimple mga kapuso, pwede nang tikman na ang jumping salad. Ay, perfect ma'am. Perfect! Diba? Okay. As you can see, tumatalon pa sila. Masarap kasi pag tumatalon pa sila. Ang sarap! Pero may mga paa-paa lang. So, mas maganda actually dito yung medyo maliit-liit. Yes ma'am. Kasi kapag mas malaki na siya, mas nalalasahan mo na yung balat niya. Pero Yes, kapag ma'am. yung maliliit, pa siya ma'am. Mas kahit yung smooth pa ulo, ano, pwedeng yes, kainin, smooth no? pa yung balat niya ma'am. smooth ba yung balat? Diba, ma'am? Ang Diba? sarap. Panalo! Panalo! Ang mga kuros masarap din daw gawing okoy. Sa isang bowl, paghahaluin ng harina, itlog, kaunting tubig, asin, paminta at pampalasa. Tapos ilagay natin yung hipon, mix. Okay. Ipiprito ang mga okoy hanggang sa maging golden brown ng kulay. Maya-maya pa, pwede nang tikman ang okoy. Medyo kakaiba yung itsura at yung pagkakagawa nila sa okoy. Sanay ako na kainin na okoy. Usually, minsan may toge, yung iba naman merong kamote. Ito pure na harina lang at saka yung hipon. Tapos binalatan nila yung hipon. Usually kasi 'di ba yung okoy pati yung ulo nandoon pa kasama pa, 'di ba? Okay naman. Siguro kailangan lang nipisan siguro yung harina para mas ma-elevate at lumabas yung lasa nung hipon. Kasi na-overpower nung harina yung hipon eh. Ayun oh, yun, lumabas yung hipon. Ayan. Perfect talaga pang okoy yung maliliit na hipon eh. Mula sa San Jose, pupunta naman tayo sa bayan ng Gerona. Pagtatanim ng tubo ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Gerona. Para samahan tayong mag-ani ng tubo, makakasama natin ang komedyante at aktor na si Buboy Villar. Magtatabas daw po kami ng tubo. At ganda experience ito. Ma'am Cara, in fairness po talaga, nung pinag-guest po kayo sa Your Earth, pinaupo ko lang po kayo. Hindi naman po kayo nagtayo. Joke lang. Buboy, Pero ganun nakikita talaga natin, sa kuya. pinasarap. Ang pagkain mas sumasarap kapag pinaghirapan. Pwede niyo po ba akong turuan, kuya, kung paano po ginagawa yan? Ito magulang na to, Boss Boboy. Magulang na po yan. Mga malabetong na po yung edad. Joke lang. Oh, matigas na. Dito pala malalaman. So ito, kuya, pag hindi magulang, ano naman itsura? Nakatayo lang. Nakatayo lang hanggang ganyan o, boss. Hala, ang tataas nga. Malilit pa lang yan, doble mo yan. Doble nga po talaga yung taas niya, no? Kaya turo niyo po sa akin kung sino po yung itakin ko. Ano po yung iitakin ko? Ito po. Oh! Hala, ang talas nito, Bok. Medyo magulang nga eh. Opak, dito ka na. May tanong lang po ako, kuya. Intrusive thoughts lang po ito. Hindi po ba tayo delikado dito? Baka may ahas. Wala. Walang ahas dito. Pag sa tubuhan, wala pong ahas. Ano pong merong kadalasan dito? Kuan, yung daga. Daga? Sige po, dyan na po kayo. Dyan na po kayo.
Kapalit ng paghihirap, Op. matamis na reward. Binabalatan niya yung outer ng balat. Tapos po, sisip-sipin na po yan. Buboy, atak na! Pwede mo nang tikman ng tubo. Alam mo na ka, pero masarap. Matamis nga siya, Tay, ah. Ayos, para akong baby, para akong nagsititer. Ang katas ng tubo, perfect daw pampatamis sa mga lutuin. Okay, mga kapuso, ngayon po ay magluluto naman po tayo ng pork humba with a twist. Bakit po with a twist? Kasi hindi po tayo gagamit ng sugar. Ang gagamitin po namin pampatamis ay ang tubo or ang katas po ng tubo. Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas, bawang, at baboy. Kung hindi mo lang natatanong, Te, paborito ko rin talaga maghalo sa bahay. Maghalo lang. Hindi magluto. Anong dapat ma-reach nating kulay na to? Golden brown. Kasi usually, di ba, ang pork humba, ang ginagawa dyan, di ba dapat malambot dapat yung taba niyan? Kailangan gisahin para mawala ang lansa. Sunod na ilalagay ang oyster sauce, paminta, dahon ng laurel, beans at toyo. Pakukuluan ito hanggang sa lumambot ang karne ng baboy. Konting suka. Stop na po. Pagka-stop mo para may halong taco, stop ka po. Tapos hindi mo na siya haluin, hayaan mo na siya mag-simmer yung suka. Lalagyan din ito ng sili at dried banana blossoms. Sunod na ibubuhos ang katas ng tubo. At saka ito hahayaang kumulo sa loob ng 10 minuto. Mga kapuso, luto na po ang ating pork humba. At saktong-sakto, dahil gutom na ako. Kuya, ate, sorry, dahil gutom na ako, natawag na kitang kuya. Pork humba na may katas ng tubo, swak kaya sa panlasa? Malambot siya. Oo nga. Masarap siya. Kahit hindi mo siya lagyan ng asukal, yung tubo, talagang pumantay siya dun sa lasa ng humba. At isa pa doon, ang ginawa ni Gwen, pinalambot niya ng husto itong baboy. So nanuot talaga yung lasa ng tubo doon sa mismong laman. Kaya naman perfect siyang kagatin, malambot at masarap. Malinamnam siya. Bukod sa tubo, sagana rin ang probinsya ng Tarlac sa mga pakwan. At pagdating sa patamisan, hindi raw magpapahuli ang Tarlac City. So ang kasama ko dito ay ang kalabaw na ang pangalan ay Salvador. Bumpy pala tong ride na. Oh, sakay na po! Waluhan! Waluhan! Jeep. Kuya, hanggang saan ba tayo pupunta? Pampanga? Merong farm dito na nagtatanim ng iba't ibang mga pakwan or watermelon. Maraming iba't ibang varieties ang pakwan, pero dito sa particular farm na ito, meron silang 3 uri ng pakwan. Yung tinatawag na tiger, syempre stripe yon, Venus, na yung mapula yung loob, at saka yung tinatawag nila na Seminis, na kulay yellow yung kanyang laman. Ang tanong, paano mo malalaman pag hinog na siya? Opo. Ito po ma'am, kagaya po nung hawak po natin ito ma'am. Ito Oo. po. Hinog na po siya. Nasa ano na po Hinog siya? na to. Nasa 90 to 95% yung pagkahinog niya. Paano nyo po nalaman na hinog to? Magkaiba yung kulay. Opo ma'am. Dark color to, gano'n? Yes po ma'am. Mas matingkad na po yung kulay niya. Oo. Kasi Saka- parang nabanat na yung Balat. yung balat niya. Yes. Tsaka makikita ninyo dito yung stripe nito. Mhm. Yung stripe nito talagang dikit-dikit pa siya. Opo. Pag lumaki pa ito, mababanat na Nababanat siya. po ma'am. Yes po. Saka dito rin po ma'am. Titignan din yung ilalim or Opo. puso. Ito ba yung pusod? Pusod. Oo, yung Ito pusod. po pusod ma'am niya is banat na. Banat Compare po na yung dito. pusod. Dito Saka hindi ito pa. po ma'am nakaikom na siya. Tapos titingnan nyo rin po yung tangkay. Kapag ang tangkay po ay medyo manipis na, ibig sabihin nun, hinog na. Opo. Pero pag medyo makapal pa siya, Alanganin pa po. alanganin pa siya. Tara, mag-harvest na tayo. Okay, sarado na ang pusod. Tapos, dilaw na. Pwede na to. Pwede na ba tao? Pwede na po ma'am. Itcha lang po. Ay, di itcha lang. Opo, ma'am. Teka, may ibang uri ng pakwan dito. Wow! Feeling ko sobrang hinog na nito. Tingnan nyo, oh. Wala nang i-yellow yung yellow nito. Yan. Ito naman yung tinatawag nilang Seminis.
Pag binuksan mo ito, dilaw ang nasa loob nito. Wala siyang stripe, dark colored lang siya, pa-oblong siya. Matamis daw to, tsaka medyo may pagka-crunchy. Pag pumunta kayo dun sa mga social na mga hotel, yung mga may buffet breakfast, palaging dilaw yung pakwan nila, di ba? Ito yun, seminis. Okay, hinog na nga. Hindi po. Okay, bongga! Ang mga nakuhang pakwan pwede lang tikman straight from the farm. Ano kaya ang pinakamatamis sa mga ito? Wow! Oh my gosh! Okay, sweet Venus. Yan. Makatas, matamis. Sarap. I-compare natin siya dun sa seminis. Makatas din, pero hindi kasing tamis. Parang feeling ko mas matamis to. Venus po, ma'am. Oo, mas matamis to, pero mas crunchy to. So parang feeling ko mas nagtatagal to. No? Matibay po siya, ma'am. Mas matibay itong seminis kumpara dito. Parang ito, mas watery siya, pero mas matamis siya. Now you know kung bakit sa hotel, mas madalas ito yung ginagamit nila. Kasi mas matibay na uri siya ng watermelon. So matagal siyang nai-stock. Pwede siyang matagal na i-stock. Pero kung tamis at tamis ang labanan, mas matamis pa rin to. Sweet Venus. Oo, yung sweet Venus. Ang tamis nito pwedeng ipangbalanse sa maasim na sabaw ng sinigang. Sa isang kaldero, pakukuluan ng karne ng baboy, sibuyas at kamatis. Okay. Takpan lang. Okay. Sunod na ilalagay ang pamintang buo, labanos at sitaw. At saka ito pakukuluin. Talong na. Okay. Itong talong, pwede na po natin isabay yung Pampaasim. pakwan. Yung pampaasim. Pakwan pa po. Pakwan muna. Okay. Tinanggalan niyo ba yan ang buto? Buto, ma'am. Titimplahan ito ng pampalasa. At saka ilalagay ang siling green, kangkong at sinigang powder. Makalipas ang ilang minuto, luto na ang sinigang na baboy sa pakwan. Mga kapuso, balik muna tayo sa bayan ng Hirona. Buboy, balita ko gagawa raw kayo ng panghimagas? Ito ang inuyat, isang uri ng pampatamis na gawa sa tubo. Isa rin ito sa mga ipinagmamalaking produkto ng Hirona. Okay po mga kapuso, kung kanina nagtagbas po tayo ng mga tubo, ngayon naman po ay pipigaan po natin. Hindi po gamit ang mga kamay, kasi syempre mahirap po yun. Gagamitan po natin ng malaking machine. What a force! Bang! Durug na durug talaga, tol! Pagdating dito, wala na. Sobrang nipis na talaga dun. So, ito yung parang sa experience, parang ito yung pinakamasaya na part. Magtutusok ka lang ng ganyan, no? Walang tapon sa tubo, may pakinabang pati ang pinagpigaan nito. Okay mga kapuso, after po natin na mapigaan itong mga tubo na nakuha po natin, ang ginagawa po nila ay hindi po nila tinatapon itong mga yung napigaan na. Kasi ang ginagawa po nila, pinapatuyo po nila ito. At pagkatapos, ginagawa po nilang panggatong para maluto po yung inuyat. Okay, kuya? Bante! Di ganyan din po ba yan? Ayan, mga kapuso, see you! Ganito nila yan, sasalansan po nila yan dito. Ayan. Okay po. Oh, di ba? Mga ilang araw po ito pinapatuyuan? Pag malakas po yung sikat ng araw, dalawa po kaya po. 2 araw, tuyo na po yan. So, after 2 days, ito po siya, tay. Kuya Bray, pala. So, kita mo naman, napakabisa rin to panggatong.
Ang mga nakuhang katas ng tubo pakukuluan sa kawali. Kailangan ding tanggalin ang mga lumalabas na bula sa katas ng tubo. Okay. Tatry ko po Ano po, bakit po tinatanggal po itong bula? Para maging malinis po yung inuyat natin. Inuyat. Ang galing no, para siyang yung, alam mo yung pag sa baboy ba yun? Baboy ba yun yung baka? Yung pag may yung parang sebo, yung parang dirty pots ata tawag nila dun. Warm. Sorry, okay ba yun? Parang nagsayang ata ako. Okay, ha? Okay lang. Okay lang magsayang, ha? Huwag lang masyado Wag lang masyado. baka mahulog ka doon. Oo. Wag lang daw ako masyado malikot at baka mahulog daw ako doon. Mahigit 40 taon nang nagluluto ng inuyat ang pamilya ni Aling Piling. Mula noon hanggang ngayon, wala raw silang binago sa proseso nito. Kaya naman ang lasa hindi rin nagbabago. Okay, mga kapuso, ngayon kung nakita po ninyo, kulong-kulo na po siya, no? Ngayon po, ang gagawin po natin siya, itatakpan po natin siya gamit po nito para hindi po mag-overflow o hindi po matapon itong mga tubo po natin. Ang inuyat, the best daw ihalo sa kakanin na kung tawagin nila kaskaron. Atining, paano po ba gumawa po ng karyoka or kaskaron kung tawagin? Okay, ang sangkap po nito, malagkit na bigas at saka niyog. Malagkit na bigas at saka niyog. Okay po. Tapos ipapagiling natin siya, pero ito na po yun. Tapos lalagyan natin ng konting tubig. Okay po. Sige nga po. Oh, para na siyang dough. Parang ganun. Parang nag-ano na sa inyo at kagad na sa akin pa. Kailangan po pa ganito. Mabuti. Itutulak ko po. Ganyan. Yan. Itutulak mo ganyan. Ayan, gaganyan lang. So, gaganyan. After mo magganyan, pag malambot na po siya, na pagsama-sama, kukuha po. Konti lang. Kukuha ng kaunti lang. Sige po, ganito po. Gaganyan po. Bakit po sa inyo parang hindi po sumasama yung yung dough? Sa akin po parang nilamutak yung itsura niya. Kaunti pa. Madami masyado yun. Marami masyado, kaya bawasan Hindi siya natin. masyadong maluluto kasi At saka ito isasalang sa pinakuloang inuyat. Ngayon, dahan-dahan po namin isasalang ito dito. Nang hindi po kami matatalamsikan. Ayan. Yeah, diba po? Ayun na siya. Ayun na yung kaskaron natin. Oh. Ganyan pa na yan. Oh. So, lutuin pa natin. Pero dapat nandahan lang yung paghalo kasi pag tumalsik to, talaga naman. okay na po yung halo. Okay na po Antayin yan. lang po siyang Tapos, aantayin lang natin siyang lumutaw. Okay. Makalipas ang ilang minuto, sabay nang naluto ang inuyat at kaskaron. Tara, ahon po natin. Ayan. Pagdating naman dito mga kapuso, sila na lang po yan. Ano lang po ako, support. Ayan. Mainit na. Hahanguin ng mga nalutong kaskaron at saka sasalain ang inuyat. Ang mga nagawang inuyat ilalagay sa lata at saka ibibenta sa halagang 50 pesos. Ngayon, taste test. Game. Wow. Matamis. Ito yung sinasabi ko kanina yung amoy niya na parang mazesty. Finally, pwede nang tikman ang kaskaron. Oh. Wow. Hindi siya matigas sa labas, Crispy siya. Pag kinagat mo siya, sa loob, malambot. Ngayon,
experience ko, worth it kasi from magtabas, nalaman natin paano gawin itong inuyat, natuto pa ako paano gumawa ng kaskaron. All experience ko, amazing. Sobrang saya. Ang mga pakwan hindi lang daw perfect pang himagas. Inihahalo rin nila ito sa sinigang. Kumusta naman kaya ang lasa? Okay, tikman natin itong sinigang na baboy sa pakwan. Yeah. Mas nabawasan pa nga yung asim, mas naging subtle yung asim niya kasi medyo matamis yung pakwan. Yeah. Okay yung asim niya. Tapos kapag kinain mo yung pakwan, may parang binabalanse niya yung asim. Sa pagbisita natin sa Tarlac, natuklasan natin na ang ilan sa mga classic Filipino dish, may isasarap pa pala. Ang mga kakaibang twist, pak na pak sa panlasa. Parang binabalanse niya yung asim. May konting tamis. Ang mga putahe pinasasarap ng mga sangkap mula sa biyaya ng kalikasan. Ay! Perfect, ma'am. Perfect! Nabusog din tayo sa matatamis na kwento ng tagumpay at tradisyon. Wow! Yeah. Ito parang marami dito, kuya! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.